Brothers and sisters, welcome back once again to our Sunday reflection. And today, I am going to reflect with you the third Sunday of Lent readings. I'm gonna focus on the Gospel. It's all about the Samaritan woman who met Jesus at the well. Ang ganda pong pagnilayan nito kasi hindi lang po ito patungkol sa physical na pagkauhaw. Nung nire-reflect ko po ito ay pagkauhaw ng babae sa mga taong magmamahal sa kanya. Parang hinahanap niya na mapunuan kung ano man ang kanyang pangangailangan, maaring physical na pangangailangan at kung ano paman. And yet sinabi ng babae na mukha yatang hindi naman naaalis yung kanyang void, yung mga pangangailangan na to, na parang kahit yung tubig na yon na iniinom niya, lagi pa rin naman siya nauuhaw. And yet, when that woman met Jesus, parang medyo nag-iba yung kanyang pakiramdam. It's as if yung kausap niya ay iba yung ibinibigay na energy. Anong ibig sabihin nito? Na-realize ang babaeng ito later on. Ito pala yung kailangan niya. And what is that? To have Jesus in her life. What is that? To listen to Jesus. To listen to the Word of God. And she found that when she met Jesus in the well. Mga kapatid, tinitingnan ko po ito na sa aspetong dami nating gusto, dami nating hinahanap, nagpupursige tayo para ma-achieve natin ang lahat ng yan. Nagsusumikap tayo para meron tayo makuha na mga ninanais natin para sa sarili natin. And yet, napansin din natin na parang hindi naman tayo nakukontento. Dumating naman ng mga yan, parang pinagsawaan natin, ando doon pa rin yung paghahanap natin ng kung ano-ano. Kasi ang hinahanap natin bagay. Ang hinahanap natin parang yung tingin natin ay makaka-fulfill sa atin. And this tells me one thing. Material things, even money, cannot fulfill our life. We will always desire more things. We will always desire money. Kaya tuloy, endless yung ating paghahangad. Endless yung ating pagkauhaw na tila baga hindi naman matitighaw. Pero sa pinakita sa atin ng babaeng Samaritana, nung natagpuan niya ang ating Panginoon, parang nalusaw lahat ng kanyang pisikal at material na pangangailangan. Because she found what is truly essential. And what is essential is Jesus. What is essential is her discovery of God's Word. Doon pala magkakaroon ng fulfillment ang tao. At ngayon yung babaeng ito umalis nung sila ay matapos mag-usap ng ating Panginoon. Parang may fulfillment. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Meron siyang natagpuan. Tayo po sa buhay natin, okay lang naman na maghanap ng mga material na bagay. Okay lang naman na magpursige para kumita ng pera. Kailangan naman kasi natin talaga mga bagay na ito. Pero hindi dapat dun umikot ang ating buhay. Again, this also tells me that para matighaw, mapunuan ang ating mga pangailangan, paikutin din natin sa Diyos ang ating buhay. Di ba? Sinasabi din sa atin, God is the source of all blessings. And when we speak of blessings, we always think of it as material blessings, financial blessings. Di ba kakaiba? Kung ang tinanggap mo ay yung pinanggagalingan na mismo ng biyaya. Ano pa hahanapin mo kung yung source mismo ng biyaya na sinabi nga natin ay walang iba kundi ang Diyos ay bahagi na ng buhay natin. When we find God there, we will find fulfillment. I hope and pray that in this third Sunday of Lent, we find God. And that when we find Him, we embrace Him. And then when we embrace Him, wag na natin pakawalan pa. O di kaya, wag na tayong kumawala sa Kanya. Find fulfillment, find peace in finding God. Amen.